Let's go first to mobile journalist Julie Baiza, who is in Singapore waiting for the President's arrival. Pero nag-cover siya kanina nung mga nangyari sa Brunei, meaning she monitored it so we can ask her some questions about it. Julie, kamusta dyan? Good afternoon, Joby, Ami, Ronald. Kanina nagkaroon tayo ng pagkakataon na makausap si Philippine Ambassador to Medardo Macaraiga, no? Tungkol nga yan sa mga magiging activities ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Singapore. Kabilang sa mga nakalatag na aktibidad ng yung bilateral meeting kaya Singapore President at kay bagong Prime Minister Lawrence Wong. Kasi ang sabi ni Ambassador kanina, hindi pa raw nagkikita ng personal ang Singaporean President at si Pangulong Marcos, kaya magandang pagkakataon ito. Prime Minister Wong, ganun din, kakaupo lang bilang bagong Prime Minister, kaya pagtibay ng pagbisita ng Pangulo dito, yung relasyon ng Singapore. Nangako na rin naman daw yung Singapore na walang masyadong pagiging paggalaw sa kanila o pagbabago sa foreign policy. Hindi rin daw kasi masyadong gagalaw yung gabinete ng liderato. Kaya inaasahan naman yung magiging relasyon pa rin ng Pilipinas at Singapore. Hindi na rin kinuha na rin natin yung pagkakataon para maitanong yung situation dito na merong around 200,000 na OFW Pinoy na nagtatrabaho dito. Ang ni Ambassador, wala pa rin naman daw pagtaas ng bagamat tumataas yung kaso ng cases, ganun pa rin naman daw yung hospitalization rate. Hindi rin daw nagpapatupad ng testing at pati yung pagsusuot ng mask, hindi rin na optional lang din siya, kaya pagdating nga natin sa airport, nakita natin na kung sino lang yung mga may gustong magsuot, sila lang yung mga nakikita natin nakamask. So ngayon wala pa rin daw Pinoy na naiuulat nga na positibo, and safe din daw yung magiging biyahe ng Pangulo dito. Inaasahan pala na lumapag si Pangulong Marcos dito mamayang alas 5 ng hapon. Bukod dyan, itanong na rin natin siyempre yung magiging pagdalo ng Pangulo sa IS. So, ang sabi ni Ambassador Macaraig kanina, napaka-importante daw nitong magiging pagbibigay ng keynote address ng Pangulo. Hindi raw basta-basta naiimbita ang isang leader ng bansa, hindi porket leader ka, maiimbita ka to give or deliver na a keynote address. Ang sabi niya, may sense daw yan kung bakit na-invite itong ating head of state. Tinanong din namin siya kung meron ba siyang idea ano yung mga posibleng maging laman nga nung talumpati ng Pangulo. Sabi ng hapon, ilalaban niya yung or i-highlight niya yung importance ng rules-based international order. Ang sabi ng Ambassador, maging siya wala siyang idea kung saan nga sa sentro yung magiging talumpati ng Pangulo. Basically, parati naman daw na yung tema is of course global and regional security issues. Okay. Ma'am Ami? Julie? Okay. Ronald? Julie, na-monitor mo ba yung press conference ni Presidente sa Brunei? Meron bang interesting tidbits na pwede mo kaming i-update? Lalo na yung mga political na issues na na-raise? Sad to say, hindi pa tayo senda ng material ng Brunei kasi tumakbo agad yung from Brunei pa punta dito. Pero merong ilang na-send na PR, and yun nga, yung China's threat daw to detain chairman is maituturing na escalation. So far yung natanggap na released from the palace. Ako sasabihin ko, meron kami report doon about yung, I think it was from the press conference, sabi niya, he was aware daw of the plan to unseat Mig Zubiri. Pero hindi daw na alam kung saan nanggaling yung hindi siya yung outside forces nun. Yung hindi yung sinabi ni Mig Zubiri na hindi sumunod sa sa utos ng powers that be. Hindi daw siya yun. Ma'am Ami, para mas maging malinaw kung ano yung sinabi ng Pangulo tungkol dyan, habang nandiyan na rin si Julie, let's play back that actual soundbite from that press con of the President in Brunei earlier today. Actually, it was Senator Cheese. The minute he started thinking about it, he already brought it up and he said, I think I'm going to try to be the SP.
what's my situation, what do you think, etc. So, but and I did not speak to any parties at any point, simply because I was out of town. When I landed back in Manila at about 3 or 4 in the afternoon, saka lang nalaman, tapos na. Nag-change na, nag-step down na si Senator Mix. So that's the extent. That's how I was basically informed at every step of the way. But it moves so quickly as well. I guess if you're Senate President, the only power that be is the President. So I'm not sure what he is referring to. If that is a specific instance or just as a general principle, I don't know. I haven't spoken to him about it. I'll be asking Ma'am Ami and Ronald kung ano yung implications sa mga na-imply ng Pangulo doon sa kanyang maikling statement na yun. Pero I just wanna make sure dito kay Julie, for context, usually, mula nung nangyari yung balasahan sa Malacanang, Julie, hindi na pa nagsasalita ang Pangulo. Ito ba yung first time? Pero nagsasalita yung mga tao niya, pero not him talaga directly, Yes, Joby, for the first time, salita siya tungkol sa pagpapalit ng liderato dyan sa Senado. Ilang beses na natin palista or itanong through Viber yung issue na yan, nasa sagot. Before din kasi umalis ang Pangulo, I think for the whole week, siya halos naging ambush interview with us. Yeah. Kung meron man mga local issues yung nasasagot niya kasi nasa probinsya siya. Okay. So, simulan natin, Ma'am Ami, dito sa katabi ko. Posible pa talaga na talagang ang presidente ay pwedeng walang kaalam-alam doon sa nagaganap o kaya ay hindi nakikialam doon sa nagaganap sa Senado? Parang yung message naman ni presidente ay hindi siya nakikialam. Pero parang alam naman niya yung nangyayari. No? Alam niya yung nangyayari. No? Ang sinabi lang niya, wala siyang pakialam. At ang sabi kasi ni new Senate President Chis Escudero ay nalaman lang ng Malacanang after the fact. So, medyo may gray area yon dahil alam ng Malacanang pero hindi sila nakialam. Yun yung mensahe ni Presidente. Ikalawa, mukhang lumalalim talaga yung rift dito sa kanyang kaibigan na si former Senate President Mig Zubiri. No? Dahil ang sabi nga ni Senator Mig Zubiri na hindi siya nagpa-follow ng instructions from the powers that be na dinedenay ni President Bongbong Marcos, no? So, baka hindi pa tapos itong ganitong klaseng batuhan ng sisi. Yeah. No, baka magpatuloy pa ito dahil nga nabigyan ng buhay ng statement ni Presidente. Pero Ma'am Ami, yung sinasabi niya na parang he felt alluded to the whatever statement made by former Senate President kasi sinabi niya na sino pa ba naman daw ang powers that be beyond beyond the Senate. Yeah. May alam ka ba, Ami, na ibang powers that be? Well, tingnan natin yung reaction ni Mig Zubiri, no? No comment eh. mukhang hindi na, mukhang nasaktan ng hindi naman nasaktan pero mukhang hindi nagustuhan ng yung implication na yun na nga, hindi ba ang unang-unang dininay nila, hindi daw yung PDEA leaks ang dahilan dahil sensitive yung issue yon, sabit si President Marcos at kaya nga daw itutuloy, pwede daw na tapos yung Chacha, hindi rin dahil si Speaker Romualdez naman yon. Hindi natin alam kung ano dahilan, bakit tinanggal siya. Yeah, diba? that's true. Kaya ang reaction ni Senator Migs ay nako, pahinga muna daw siya. Pahinga muna. So nagkaroon ng bagong shelf life itong issue na to. Humaba. Nakala natin tapos na, no? Humaba. Julie, meron bang opportunity kayo namang nagbabantay na sumama to cover that event in Singapore? Meron ba kayong nasabihan na ba kayo na pwede kayong may opportunity rin to have that kind of press con with the President? Sad to say, sa ngayon, wala daw kaming kapihan sa Pangulo. So, medyo squeeze kasi yung schedule ng Pangulo pag Biyernes. Iyon yung pag ng bilateral meeting with former Prime Minister Lee Hsien Loong, yung kay Prime Minister Lawrence Wong. Nandoon din yung bilateral meeting with Lithuania. Tapos yung pagsasalita pa sa IISS. And then,
diretso pauwi ng Pilipinas. Yeah, madaling araw, 'di ba? Parang aalis Yes, diyan before oo. before midnight ng Sabado. Kasi gabi na actually mag-start yung yung IISS, yung kanyang pag-deliver ng seat. Julie, may napansin ka bang heightened monitoring dyan sa Changi Airport for flirt? Yung kasi isa pa rin sa mga Yes. inaalala natin dyan. Kasi ang balita, nagkakaubusan daw ng testing kit sa Singapore. Anong sitwasyon dun sa airport mismo? Actually, surprisingly, medyo maluwag. Kakaunti lang yung nakamask. Yung mga staff lang ng pagdating Yes. natin immigration, doon lang ako halos nakakita ng mga nakamask. Although, from time to time, nire-remind pa rin naman na dumistansya, mag-konting distance. Pero hindi sobrang higpit kasi paglabas, halos wala na rin mask. And kanina nga natanong namin ambassador, ang sabi kasi niya talagang kailangan up-to-date lang yung bakuna mo. Yun lang yung nire-require ngayon, yung requirement ngayon ng local government. So, wala pang other requirement, wala ding testing. So, hindi rin kung yun nga, kung may mga Pinoy ba na nagpo-positibo na or kung marami. Pero ang sabi niya so far, yung death at saka hospitalization rate, hindi naman daw tumaas. Re-remind ko lang ating viewers, Ma'am Ami and Julie, that we will be having a Yes. segment later about flirt and COVID-19. Dahil isa itong concern na ni Ray sa Geneva, kung saan nagpupulong ang World Health Organization ngayon because of this. Yes. Okay, we'll have that later. Okay. Na very interesting to magiging meeting ni President Bongbong, no, sa bagong presidente ng ng Singapore, no, dahil yung huli niyang kausap ay si Lee Hsien Loong, no, yung anak Lee Hsien Loong. Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew. Yeah. So ito ay very interesting dahil nga bago yung liderato ng Bago yung liderato, pero tama ba yung dinig ko kay Julie kanina na based sa conversation with our official na naka-assign din sa Singapore, parang hindi masyado yung change, tama ba, because of the Yes. same people na ma-appoint din? Yes, halos wala daw magbabago sa foreign policy ng Singapore at saka wala daw magiging bago sa gabinete. Halos i-retain daw lahat ng mga nasa gabinete. So, asahan daw na yung mga programa at saka yung partnership with different magpapatuloy sa kasi ang Singapore daw matagal nang nailatag at naiplano yung mga plans at mga policies na nais nilang ipasa. So, continuous lang daw yun. Yeah, Pagbabago nga ng liderato. But Ronald, you're right. He's a different person anyway. Yeah. Yes. Dahil ito yung Although parang mas modern version lang daw yan kasi yeah. dyan naman sa Singapore, it's a very conservative society. Pati yung politics nila, tuloy-tuloy naman usually yung policy. Yes. Ang tanong ko pala, Julie, would you know kung nasa agenda pag-uusapan yung Sovereign Wealth Fund ng Oo Singapore? nga. Kasi parang hindi umuusad yung maharlika natin sa ngayon. Pinagkopyahan, They di ba? might be, Yung pinagkopyahan. may sarili ang Singapore eh. Yeah. Would you know kung meron yan sa agenda kahit hindi si President Marcos mismo, kahit yung economic team? May mga bilateral na mangyayari sa Yes. Pero we don't know, kanina ang nasabi lang, bilateral meeting si Secretary Man, of course, nagkakaroon siya ng bilateral meeting sa other defense officials. Pero business aspect, sa ngayon tinitingnan natin kung sino yung mga, may mga private meetings na bukas. So tinatanong na kung possible ba na nasa business sector yan. Kasi Yes. kung dyan nga possibility na ating maharlika or sovereign ay manatatalakay. So, kinukumpirma pa natin kung sino yung mga buong araw na meeting ng Pangulo bukas. siguro last note lang, no, dito sa bago natin iwanan yung usapin ng Singapore. Dahil yung Singapore kasi medyo naiiba sa atin eh. No, dahil yung Singapore is basically an ideological state. Simula na nagsimula yung kanyang bansa ay may continuity yung gobyerno. Hindi lamang dahil kamag-anak si Lee Hsien Loong ni Lee Kuan Yew, kundi merong continuity in terms of political at saka economic program yung bansa. Hindi katulad sa atin na tuwing election nagbabago yung foreign policy, nagbabago yung economic policy. Sa kanila may continuity. At pinakamahalaga, mahalaga sa kanila ang meritocracy. Halimbawa, yung kanilang kwan ngayon, presidente si Tarman, dating finance minister. No? Yan ay nasa gobyerno for a long time. Iba't ibang cabinet position.
Yung huli niya ay finance minister. At ngayon, siya yung presidente. Prime minister yung imimit ni President Bongbong. Kaya magtataka ka, itong mga cabinet secretaries nila ay umiikot yung posisyon dahil sila ay magagaling. Hindi sila basta-basta natatanggal. At multi-ethnic yung kanilang composition. Merong Malay, merong ethnic Chinese, at merong ethnic Indian. Okay. No? At lahat yan ay magagaling. Nakadalo ko 8 years ago sa Singapore Forum twice. Nandun yung mga heads of state ng India, ng Sri Lanka, ng Bangladesh, at saka ng Indonesia. At talagang bibilib ka doon sa mga cabinet secretary nila pag nagbigay ng lecture. No? Pwede sila magsalita about philosophy, literature, political economy. Kaya nga nung pagbalik ko sa cabinet meeting kay Pinoy, tinanong ko si Mar Rojas, sabi ko, ang gagaling ng mga cabinet secretary ron. Talagang institutionalize yung meritocracy. No? Kaya ibang-iba sila sa atin. Nawala. At sana in the future, magkaroon tayo ng ganong klaseng approximation in a different vein. No? Na meritocracy talaga yung batayan ng pagiging tao sa gobyerno at pagiging head of state. Ikaw lang makakasagot din ang tanong na yan eh. So, posible ba yan sa generation natin na mangyayari yan? Sana abutan ng aking apo. Kaya. Pero sila, they are investing heavily in education. Yes. Yeah. Napakalaki. Saka, ang government officials niya, they are the highest paid government officials in the world. Pati taxi Yang driver sa nila. Singapore, mayayaman eh. Yes. Okay. So we have to say goodbye to our mobile journalist, Julie Weiss, because she'll be covering the arrival of the President and Yes. also she'll be reporting sa mga next natin mga programa. No? Thank you, Julie. Keep us updated.